Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa sa sulat ni Apostol Pablo kay Philemon. At tayo po'y nandito na sa ikalawang mensahe dito sa ating pag-aaral sa sulat kay Philemon. Ito po ang sinasabi. Ito po'y basahin natin sa verse 4 to 7. Philemon, verse 4 to 7. Ito po ang sinasabi. I thank my God, making mention of you always in my prayers, hearing of your love and faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the saints, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. For we have great joy and consolation in your love, because the hearts of the saints have been refreshed by you, brother. So as usual po, itong sulat ni Apostol Pablo, ang flow po nito is from the letter opening, it is always followed by prayer and thanksgiving. Nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung letter opening at dito sa atin pong binasa, napapaloob yung prayer and thanksgiving ni Apostol Pablo. At dito sa Thanksgiving section ng kanyang sulat kay Philemon, nilaid out niya that in his prayers to God, he always give thanks whenever he remembers Philemon. Nabasa natin dito na nagpapasalamat siya sa Panginoong Diyos sa tuwing maaalala niya si Philemon. He explains why he give thanks for Philemon and tells what he is praying for him. So nakita natin dito na ang ugat ng ibinigay ni Apostol Pablo kung bakit siya nagpapasalamat para kay Philemon sa ating Panginoong Diyos at ano yung dahilan niya dito. So paano nga kaya narinig paano nalaman ni Apostol Pablo ang kondisyon o ang kalagayan o kung sino at ano yung karakter ni Philemon dito kahit wala siya sa Colossae. Marahil si Epapras po na spiritual leader at itinuturing din na pastor ng Colossian Church ay nagbigay kay Apostol Pablo ng mga message or ng mga description ni Philemon. At dito nga po marahil na si Epapras ay nagbigay ng mga valuable information kay Apostol Pablo sa condition ni Philemon at ng congregation sa Colossae. So he had also made mention Philemon's work for the Lord and for his generosity and his hospitality towards the congregation in Colossae. So marahil din na ang kanyang fugitive slave na si Onesimus na ngayon ay kasama ni Apostol Pablo doon sa Rome might have also supplied further details and some good things about his master, about Philemon. Thus, the Apostle Paul had heard about Philemon's character. Marahil dito sa mga taong ito, kay Epapras and kay Philemon, nalaman ni Apostol Pablo ang mga balita patungkol kay Philemon. At sinasabi din ayon sa mga komentary na nakilala din naman personally ni Apostol Pablo si Philemon marahil while he is in his ministry in Ephesus, na kung saan ay na-convert itong si Philemon. So dito sa Thanksgiving section ay na-focus dito mainly ang character ni Philemon. Why Paul, dito na focus kung bakit si Apostol Pablo ay
sa kanyang panalangin ay nagbibigay pasalamat siya sa ating Panginoong Diyos sa tuwing maaalala niya si Philemon. So dito sa transition ng opening of the letter into the body of letter na pinapagitnaan is yung thanksgiving and prayer section. Before siya mag-proceed to the body of the letter na naglalaman ng request o yung formal or official request niya kay Philemon, it seems na itong si Apostle Pablo sa kanyang thanksgiving section sets up the argumentative strategy of the Apostle Paul. Marahil through his prayers and thanksgiving na babanggit dito ay siniset up niya yung kanyang pakay, yung argumentative strategy niya para kay Philemon. So the ground of thanksgiving and the substance of the prayer are closely related to the purpose of the letter. Tayo, minsan kung may kailangan tayo sa isang tao, sasabihin natin yung ating purpose, then ano yung kailangan natin sa kanya para maging mas malinaw yung ating pagpapahayag ng ating mensahe sa isang tao. But here dito si Apostol Pablo, no, inilahad niya yung sa thanksgiving and prayer niya, yung kanyang parang naging ito yung strategy niya upang bago ilahad yung kanyang formal plea, formal appeal para sa forgiveness kay Onesimus. So he mentions here the good things about Philemon. Sa atin pong binasa, no? He mentions the good things about Philemon, particularly his love for the brethren and his love and faith in the Lord Jesus Christ. At ito ay para i-frame up his plea of forgiveness for Onesimus. Huwag niyo pong masamayin yung salitang frame up kasi madalas na gagamit yan sa hindi maganda pagdating sa mga yung mga operations, no? May mga frame up ganun. But dito it was used in good way na binanggit ni Apostol Pablo yung mga magagandang katangian ni Philemon para ma-frame niya yung kanyang appeal of forgiveness para kay Onesimus. So, ito nga po si Apostol Pablo was not commending Philemon para lang i-flatter siya. Hindi sinasabi dito yung mga magagandang bagay na katangian ni Philemon para i-flatter siya. But sincerely, the Apostle Paul telling what he had heard about him to remind of his character. So, and in so doing po, Paul is setting up his request of forgiveness for Onesimus based on his own character. So yung plea of forgiveness or yung request of forgiveness, nakabase ito sa katangian ni Philemon na binanggit dito ni Apostol Pablo. A characteristic of someone who forgives. Binasa niya ito na yung katangian ni Philemon is a characteristic of someone who forgives. So the qualities of Philemon which called forth Paul's thanksgiving are qualities that he wished him to show in particular in the matter about which he was writing, which is the plea of or the appeal of forgiveness for Onesimus. So the virtues or the qualities of someone who forgives. Ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. The virtues of a forgiving heart or the virtues or qualities of someone who has forgiving heart. And it involves two aspects, which is our outline of our study this morning. The two aspects of na tinataglay ng may quality or may virtue ng isang forgiving heart. The first point is the horizontal aspect. The horizontal aspect. It involves the love for the people of God. Tinataglay ito ni Philemon ayon sa atin pong binasa. The horizontal aspect,
the love for the people of God. At ang ikalawang punto po naman natin is the vertical aspect na tinataglay din sa description ni Apostol Pablo para kay Philemon, the love and faith in the Lord Jesus. Una, the horizontal aspect, the love for the people of God. And ikalawa, the vertical aspect, the love and faith in the Lord Jesus. At bago po tayo dumako sa atin pong unang punto, let's ask God na tulungan tayo sa atin pong pag-aaral. Panginoon, o aming Diyos, muli kami po idadako sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong salita. Dalangin po namin ang pangunguna mong muli sa amin. Pagkalooban mo po kami ng karunungan upang mag-grasp namin ang mensahe ng iyong salita. At nawa, Panginoon, ito'y patuloy na mangusap sa amin, mag-build up, mag-grow sa amin pong pananampalataya. At gamitin mo rin po, Panginoon, ang mensaheng ito para sa mga wala pa sa iyo, na ito'y magdulot ng kaligtasan para sa kanila. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Unang aspect ng taong nagtataglay ng virtues or qualities or na mayroon siyang forgiving heart is the horizontal aspect, the love for the people of God. To be forgiving po is not a natural virtue of a fallen man. Hindi natural yan sa isang tao. Sa lahat ng tao. Because of sinfulness, the natural inclination is to retaliate when wronged. Pag may nagawang masama, yan yung ng natural inclination ng tao, to retaliate. Magkaroon ng pagganti. And their hearts are full of bitterness and vengeance. Ganyan po ang natural na kalagayan natin bilang mga makasalanan. This is what our fallen society also promotes. Na kung saan tinitignan nila ang mga taong forgiving people as weak. Weak, mahihina. Pag tinignan nila yung taong magaling magpatawad, marunong pagpatawad, tinitingnan nila ito as weak, mahihinang nilalang, mahihinang tao. And ini-exalt dito those who are unforgiving. Nakikita natin yan sa mga movies na kung saan nagiging vengeful yung mga team ng mga movies at ina-idolize ito ng mga tao ng atin pong society. Example dyan, yung ilang series na ng John Rambo na kung saan puno ng paghihiganti yung kanyang tema. But for Christians, mga kapatid, unwillingness to forgive is unthinkable. Unwillingness to forgive is unthinkable. Taliwas yan sa turo ng ating society, kagaya ng ating nabanggit na kung saan ine-exalt yung pagiging mapagpahiganti, pagre-retaliate every time na magawan tayo ng kasalanan. I cannot remember kung sino yung nagsabi sa isang aking napanood na balita na kung saan sinabi niya, we have more lawyers than engineers. Mas marami daw yung mga naglo-lawyer. Marahil ito sa kadahilanang ito na kung saan patungkol sa paghiganti, paglalaban ng karapatan yung tema. Kaya mas maraming kumukuha ng pagiging lawyers. But friends and brethren, para sa isang Christian, unwillingness to forgive is unthinkable. We who receive forgiveness from our unpayable debts ng ating mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos should also be willing to forgive. We should be all willing to forgive dahil kung titignan natin yung ating kalagayan, yung ating pagkakasala, yung ating pagkakuutang before our holy God ay pinatawad tayo in our unpayable debts. And here, the Apostle Paul is in his Thanksgiving section sa kanyang letter to Philemon. He reminds Philemon of his
qualities. He reminds Philemon of his virtues as a forgiven man to set up his formal plea of forgiveness for his runaway slave, Onesimus. So binanggit niya dito yung kalagayan ni Philemon na kung saan ikaw rin ay pinatawad sa iyong mga kasalanan ng ating Panginoong Diyos upang i-set up yung kanyang appeal of forgiveness para kay Onesimus. And Paul know that legitimate praise feeds the virtue. Kung ano yung magandang katangian ni Philemon, yun ang binanggit ni Pablo kasi nalalaman niya that the legitimate praise of his virtue ay patuloy pang gumagatong na higitan pa yung character or yung virtue na ito. Halimbawa na lamang, minsan sa ating pong mga biruan, inilalahad natin yung generosity ng ating kapatid upang parang buyuin siya na mag-extend pa ng more generosity. Minsan sasabihin natin, napaka-generous ni kapatid na ganito. Hindi mo na kailangang magdalawang salita niyan. May manlilibre yan kasi generous siya. Hindi ka na magdadalawang salita. So minsan ganun ginagawa natin as a way of biruan. But sa pamamagitan ng pagbabanggit natin ng mga gandang bagay na tinataglay ng isang tao, it feeds his virtue more para to extend more of his good traits na kanyang tinataglay. And here, inuumpisahan dito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng paglalatag ng mga virtuous character ni Philemon bilang foundation at basis ng kanyang paglalahad ng kanyang request. First, Paul tells Philemon that he heard about his love for all the holy people of God. Binanggit niya sa kanyang Thanksgiving section na si Philemon ay nagtataglay ng love para sa holy people of God. So, Paul give thanks to God for this virtue, the love for the people of God. Sa kanyang panalangin, binanggit niya ito at ipinagpapasalamat niya sa ating Panginoong Diyos ang katangiang ito ni Philemon. In verse 2, we've read that nung verse 2 nakita natin na naggagather yung church in the house of Philemon at sa pamamagitan nito to be willing na ang isang tao is i-open niya yung kanyang tahanan para sa isang Christian gathering is one act of kindness and an act of love to the people of God. Meron pong risk or napakalaki ng risk na kailangan niyang na meron pag nagagather ang isang Christian fellowship sa isang tahanan nung mga panahong iyon. So the risk of persecution is there for Philemon and his household. But for the sake of love to God's people, ay handa, willingly na tinatanggap ni Philemon itong sacrifice na ito. And even the resources that he has to share in showing is a showing of kindness and love also. Hindi naman siguro may iwasan na siya ay magbigay ng kanyang resources, mag-share ng resources dahil doon po sa kanyang tahanan nagagather ang mga kapatid sa pananampalataya. So ito pong pag-ibig na to, yung agape is the love of will and choice. It is of self-sacrifice and humility. At ito pong character na ito pong virtue na ito, love for the people of God, it is a manifestation of a genuine faith of a believer. At ito rin po
ay bunga ng banal na espiritu sa isang puso na binago ng ating Panginoong Diyos. Ito po'y fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22, yung mga bunga ng ating pong pagkakaligtas, ng ating pagiging converted isa po dun is yung love, at na ipapahayag po ito to the people of God. Brotherly love needs not to be also taught. Sinasabi ni Apostol Pablo, hindi na ito dapat ituro. Tinataglay na ito dapat ng isang mananampalataya, ng isang pusong binago ng ating Panginoong Diyos. Hindi na dapat ito itinuturo sa Kanya. It is taught by God in Him inwardly. 1 Thessalonians 4 verse 9. 1 Thessalonians 4:9, but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another. So natural na dapat yan, no? Sinasabi ni Apostol Pablo, hindi na kayo kailangang turuan ng virtue na yan dahil inwardly itinuro na sa inyo yan ng ating Panginoong Diyos. At ito ring brotherly love is ibinuhos sa atin, sa ating mga buhay, sa ating mga puso ng banal na Espiritu. Romans 5 verse 5. Romans 5 verse 5, ito po sinasabi, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So ito pong virtue na ito, the love for the people of God, ay expected na tinataglay ng isang tao ng ating Panginoong Diyos. Hindi na ito kailangang ituro pa sa atin, itinuro na sa atin ito inwardly ng ating Panginoong Diyos at ibinuhos ito sa ating mga puso ng banal na Espiritu sa panahon ng ating pagkakaligtas. So ito pong love, brotherly love, validates the legitimacy of one's faith. So makikita itong parang proof, magbabalidate ng ating katotohanan ng ating pananampalataya at nagpuproduce ito ng mga magagandang bagay for the sake of the body of Christ. Philemon verse 6, sinasabi dito, idinadalangin ko ng pamamahagi ng iyong pananampalataya ay maging mabisa kapag nalaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari nating gawin para kay Kristo. So this love, also the brotherly love, covers multitudes of sins na binabanggit sa 1 Peter 4:8. 1 Peter 4:8. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitudes of sin. At itong kino-cover na multitudes of sins na ito, included po dito yung sins committed by his fugitive slave Onesimus. Anong nagawang pagkakasala ni Onesimus? Siya'y nag-run away. Inabandon niya yung kanyang master. At marahil, sinasabi pa ng ibang commentaries that he stole money sa kanyang master at magbibigay yon ng loss sa kanyang master kasi mawawalan din siya ng isang slave na kung maglilingkod sa kanyang business, sa kanyang mga gawain, kung wala siyang walang gagawa para doon, ay magre-result iyon ng loss para sa kanyang master. Yan yung kayang i-cover ng
ng love for brotherly love sa ating mga kapatid upang matabunan yung pagkakasalang mga ito. At kabilang din dyan yung ating mababasa sa mga sins na listed doon sa 1 Corinthians 13, yung very famous na love chapter ng verse 1 Corinthians 13 that listed there are the sins that are covered by love pag tayo po'y may tunay na pag-ibig sa ating mga kapwa mananampalataya. So this virtue also promotes the glory of Christ. Hindi lang tumitigil sa pagtatabon sa ating mga pagkakasala laban sa atin, but it also promotes the glory ng atin pong Panginoong Hesukristo because Christ has commanded us to love one another sa John 13:34. As He has loved us. Kinuman niya tayo to love one another as He loved us. So, loving others, tinataglay po natin. Pag we love others or yung ating pong mga brothers, ay tinataglay po natin ang image ng ating Panginoong Hesukristo. At pag tinataglay natin yung pag-ibig na katulad ng ating Panginoong Hesukristo, it brings glory sa ating Panginoong Diyos. At nag-a-advance ito sa kanyang commandment na ibigin natin siya ng ating buong puso, ng buong kaluluwa at ng ating buong isip at ang pag-ibig din sa ating kapwa. Yan yung summary of the commandment, which is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and to love our neighbors also as ourselves. At ito rin, this love, sinabi natin kanina na magtatabon ito ng iba't ibang uri ng pagkakasala, magpo-promote ng glory ng ating Panginoong Diyos, magpo-promote ng glory ng ating Panginoong Hesukristo, and this will also strengthen the fellowship in the midst of the people of God. Magre-result ito ng magandang fellowship, ng harmony in the body of our Lord Jesus Christ, of the people of God. Ang result nito is yung care and welfare to others. Pag ito yung nangyayari sa isang congregation, sa isang pagtitipon ng mga banal ng Diyos, ito ay nagdudulot ng magandang fellowship, matatag na fellowship sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At dito mape-prevent or it will avert the individualism, and also it will avert the division in the midst of the fellowship of the people of Christ. At itong love na ito na ipinapakita or tinataglay ni Philemon brings great joy sa ating Apostol Pablo. No? Binanggit niya dito sa kanyang sulat dito kay Philemon sa verse 7, "For we have great joy and consolation in your love, because the heart of the saints have been refreshed by you, brother." The love shown by Philemon brings great joy and comfort or encouragement to the Apostle Paul, because the heart of the saints have been refreshed by this virtue, by this act of brotherly love shown by Philemon. So brethren who are, ano yung ginagawa ni, ano yung trait or ano yung virtue na ipinakita, bakit naging joy and comfort ito sa mga tao ng ating Panginoong Diyos? Pinakita dito ni Philemon to the struggling brethren na maging sa kanilang suffering, sa kanilang struggles and hurting emotionally, they have been comforted by the brotherly love na ipinapakita dito ni Philemon. And this will result to
rest sa kanilang mga troubled hearts, sa mga tao ng ating Panginoong Diyos. Ito lahat yung may dudulot nitong character ng virtue na ito. The horizontal aspect of this virtue is na love to the people of God. Ito lahat yung idinudulot nito. So from this virtue will be the one of grounds of appeal na ginamit ni Apostol Pablo to para ilahad yung kanyang plea of forgiveness sa runaway slave na si Onesimo, based on the virtue of love for the people of God na tinataglay ni Philemon. At ang ikalawang virtue naman na binanggit dito, the vertical aspect, is the love and faith in the Lord Jesus. Una, love to the brethren, and secondly, love and faith in the Lord Jesus. So Paul's framing up his appeal of forgiveness is also grounded in Philemon's love and faith in the Lord Jesus. The love for God's children is rooted in the love and faith that he has in the Lord Jesus. Kung yung pag-ibig niya sa mga tao ng ating Panginoong Diyos, yun yung result, yun yung bunga. Ang root naman nito is yung love and faith na tinataglay niya para sa ating Panginoong Jesus. At dito po, itong dalawang ito, hindi ito maghihiwalay. These two must go together. Gaya natin sinasabi, bunga yung isa, yung love for the people of God. That's the result, that's the fruit. And the root or the ground is the love and faith sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo magagawang ibigin ang iyong kapwa, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung hindi mo ako iniibig. So iniibig natin ang ating Panginoong Diyos, we are expected to na mag-result ito sa pag-ibig sa ating kapwa, especially sa mga mananampalataya. So the children of God are the object of the love that we first received from our Lord. And now, our love and faith in the Lord sa ating Panginoong Jesucristo is the cause. Yung object is the brothers, and the cause is yung love and faith natin sa ating Panginoong Jesucristo. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, I always thank my God as I remember you in my prayers, because I hear about your love and faith in the Lord Jesus. Inuutusan po tayo ng banal na kasulatan sa kagaya ng ating nabanggit dun sa greatest commandment. We are to love God excessively as what the Lord Jesus commands. Yung sa greatest commandment, no? To love God with all our heart, soul, and mind. And we are to love Him. Hindi lang dahil dito, but mamahalin natin ang ating Panginoong Diyos sa totoong mga binago at iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Magdudulot talaga ito ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos dahil siya ang ating Panginoon. Siya ang ating manlilikha, siya ang ating maker, siya ang ating redeemer, siya ang ating savior. Sa mga wala sa ating Panginoong Diyos, hindi po ganito ang wala pong pag-ibig sa ating Panginoong Diyos kasi lumalaban sila sa pagkapanginoon. Ayaw nilang magpa-under sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo na kahit siya ang ating manlilikha, sinusupil nila yung kanyang kapangyarihan bilang manlilikha. Nag-a-assign sila ng kanilang sariling gender. Hindi yung gender na naitalaga sa kanilang kapanganakan. At gumagawa sila ng sarili nilang kaparaanan upang iligtas ang kanilang sarili dahil ayaw nilang pasakop sa ating Panginoong Jesucristo as a Redeemer and
Savior. Ganyan po yung katangian ng mga wala sa Panginoong Jesucristo. But for the people of God, we love our Lord, our Maker, our Redeemer, and Savior, who loved us and gave Himself for us. Ang katotohanan po sa atin bilang mga tao, nagmamahal tayo or nagbibigay tayo ng ating pag-ibig or umiibig tayo base sa kung ano yung ginawa sa atin. So nagmamahal tayo base sa ipinapakita sa atin or sa pagtrato sa atin ng ibang tao. Hindi natural sa atin yung umibig ng walang dahilan. So yan po yung pagkakaiba natin sa ating Panginoong Diyos. Ang atin pong pag-ibig ay based in response sa kung ano yung ginagawa sa atin or itinatrato sa atin, ibinibigay na atensyon or pagtrato sa atin. But the love of God, mga kapatid, is different from us sa ating pag-ibig na tinataglay. Ang atin pong Panginoong Diyos, ang kanyang pag-ibig is not because na mayroon siyang something or may nag-influence sa kanya para ibigin po tayo. Wala pong kaibig-ibig sa atin kung titingnan na tayo ng ating Panginoong Diyos. So ang pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos is not because He sees something good in us that make us appealing in His sight. Ito po ay nagmumula ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos dahil siya talaga ay pag-ibig. Not out of what He sees in us that He loves us, but it is naturally out of the goodness of God. He is love. Ang atin pong pag-ibig ay imperfect, but God's love is perfect. At an influence yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ibang-iba po sa atin. So we must not forget na kahit po ang atin pong pag-ibig is short, nagpo-fall short lagi, but we are called to love as the love of God. We must not forget also that we are able to love Him because He first loved us. 1 John 4:19 4:19 to 21. We love Him because He first loved us. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from Him, that he who loves God must love his brothers also. Itong pag-ibig na tinataglay natin para sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, una po tayong inibig ng ating Panginoong Diyos. Gaya ng aking sinabi, kung paano tayo trinato, ganun din tayo. So, iniibig natin ang ating Panginoong Diyos dahil nauna siyang umibig sa atin. He has given us the capacity and enablement to love Him. Wala po tayong sariling kakayahan, kapasidad na ibigin ang ating Panginoong Diyos dahil kung iniwanan niya tayo sa ating natural na kalagayan natin, tayo ay nasusuklam, napupuot sa Panginoong Diyos. We were not inherently lovers of God, but we were naturally against Him. We were sinners na patuloy na nagre-rebelde sa rule and lordship ng ating Panginoong Diyos sa atin, na kung saan ay siyang ginagawa ng sanlibutan ng mga makasalanan. Yan yung ginagawa ng mga makasalanan, that they continue to rebel His lordship, His rule over them. And for this kind of Philemon's virtue, ay nagpupuri si Apostol Pablo sa ating Panginoong Diyos. He also give thanks to God, not only for the love na tinataglay ni Philemon para sa ating Panginoong Diyos, but also for the faith that he has for the Lord Jesus. Love and faith for the Lord Jesus Christ. Love and faith to Christ, ito po ay dalawang Christian graces for which are great ground of praise
para kay Apostol Pablo na binanggit niya dito. Just as what Paul says in Romans 1:8, binanggit niya dito, he praised God for these graces. Romans 1:8, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. At maging sa Colossians, sa book of Colossians chapter 1 verse 3 to 4, we give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints. So Paul prays that this love and faith might be more outstanding, so that as this communicated to others, or pag nakita ito ng iba, yung love and faith natin sa ating Panginoong Diyos, ay magdudulot ito or magko-compel ito for them to acknowledge the good things that we share for the sake of our Lord Jesus Christ. So ito is it's basihan or nagbibigay ito ng parang nagpapakita rin ito, nagiging paraan din ito for evangelism, no? Yung makikita nila sa buhay ng isang mananampalataya, his love and faith sa ating Panginoong Jesucristo, magre-result ito ng love sa people of God and extended love to the people, at ito yung magiging paraan din ng pagko-communicate ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So the love and faith of Philemon to our Lord Jesus Christ, as well as his love for God's people na ating binanggit sa ating unang punto, are the basis by which Apostle Paul grounds his appeal of forgiveness. So napakaganda ng flow ng sulat ni Apostol Pablo para kay Philemon, that in his prayer and thanksgiving section na ilahad niya yung traits or yung virtue ni Paul as someone who has a forgiving heart. At dito, dalawa na nabanggit natin. The love for the brothers, the love for the people of God, and his love and faith in our Lord Jesus Christ. At dito niya iniugat, ibinase, i-renown yung appeal niya for forgiveness para kay Onesimus. And as we go further in this study, makikita natin on the next study na ating pong gagawin, yung mga talagang formal request na or appeal na ni Apostol Pablo para sa forgiveness. Parang ito ay parang grounds pa lang, pasakali pa lamang niya para sa formal na paghingi or appeal niya of forgiveness for Onesimus. At ano naman po yung mga truths na ma-apply natin dito sa atin pong mga sarili bilang mga mananampalataya. Like what was Paul comments on Philemon, yung kanyang virtues na ito, may it also be true to us, mga kapatid. Privately po sa atin pong mga buhay, where no one sees us except our Father in heaven. May it be a manifestation of love for God and faith in our Lord Jesus Christ. Privately sa ating buhay, walang nakakita sa atin, walang kapatid na nakakita sa atin, may it be a manifestation or a proof of love for God and faith in our Lord Jesus Christ. May we continue and strive to be like Christ, na kung saan we bear His image, even nobody sees us. Nakikita po tayo ng ating Panginoong Diyos na let us continue and strive to be like Christ, na tinataglay natin ang image ng ating Panginoong Jesucristo. And in public naman po, no, kanina sinabi natin privately. Publicly naman, may our love that is from God be communicated to others also. That it
will give joy and comfort, that it will give rest to the troubled hearts, at yung mga kapatid na ating nakakasalamuha will be blessed when they see the image of our Lord in us. Nawa, ito'y totoo sa atin pong buhay, ito'y maging totoo sa atin pong mga buhay. May it be our aim, and may God grant us the grace to do it. May it be that if our brothers or our brethren ay maalala tayo, kagaya ni Apostol Pablo, no, naalala niya si Philemon sa kanyang mga panalangin, nawa na pagdating sa ating mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, na pag naalala nila tayo sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga panalangin, it would be sana, it would be a praise and thanksgiving to God sa pamumuhay na tinataglay natin. Not the other way around. Paalala tayo ng ating mga kapatid at kapwa natin ay ituturing tayong mga sakit ng ulo. No? Nawa, maging katotohanan ito sa buhay ng bawat umaangkin na isang anak ng ating Panginoong Diyos. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, itong description ni Philemon as the lovers of people of God and lover of Christ and has faith in the Lord Jesus Christ, hindi ito description ng mga taong wala sa ating Panginoong Diyos. This description of Philemon and the other people of God is not your description if you are not in Christ. Your continuous sinning and rebelling against God and His law, nagpapatunay ito. It proves that you do not love God and His people. Yung pag-ibig mo sa kasalanan and worldly things also confirms that the love of God is not in you, or yung love for God is not in you. People who are not under the love of God will everlastingly punish in the lake of fire. Ang mga taong hindi umiibig sa Diyos ay paparusahan ng Panginoong Diyos sa kanyang paghatol. Do not think, kaibigan, or do not assume that you are in the right with God because nai-enjoy mo, sasabihin mong nai-enjoy mo, maganda naman yung kalagayan mo sa kasalukuyan. You enjoy the physical blessings of this world, the temporal blessings of this world, at sasabihin mo yung basihan, assuming ka that you are in the right position before God. Kaibigan, these are temporal and common graces of God lamang na ito'y nararanasan ng lahat ng tao. Do not also assume that because God is love, sasabihin mo, maibigin naman ang ating Panginoong Diyos. God is love, that He will not exercise His justice. Hindi ka niya hatulan sa patuloy mong pagkakasala. Sasabihin mo na dahil pag maibigin ang ating Panginoong Diyos, do not assume or do not think that way, kaibigan. God is a God of love, and at the same time, He is a God of justice. For you to be loved by God, kaibigan, and belong to His people, na tatanggap ng mga spiritual and eternal benefit of salvation, ikaw dapat ay nasa ating Panginoong Jesucristo. This is by repenting of your sins and believing in the Lord Jesus Christ. This is the only means na inordain ng ating Panginoong Diyos for the forgiveness of sins. It is only through Jesus Christ, His works and merits, that you can be right with God. It is only through His blood and righteousness that you can be saved from your sin at sa equivalent eternal punishment ng iyong mga kasalanan. It is only through Jesus Christ that you can be accepted
in the presence of a holy God. So kaibigan, nawa makita mo ang iyong kalagayan before God at lumapit ka sa ating Panginoong Diyos sa pagsisisi sa iyong kasalanan at sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoong Diyos, salamat sa iyong mga salita na amin pong na pag-aralan, na pagbulay-bulayan sa umagang ito. Nawa patuloy ko pong kumilos, patuloy na magbunga ito sa amin pong buhay, bring holiness sa iyong mga people at it will bring salvation sa mga taong wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po Diyos sa iyong mga mensahe. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name. Amen.